Pupunta tayo ngayon sa Malabon City Square. So, konting lakad lang, siguro 1 minute or 30 seconds kapag tinakbo mo ng mabilis. Ang bibi kong mahilig mamintana. Ang bibi kong curious sa labas, pero pag nilabas ay takot. Namili na rin po tayo ng stock nating pagkain para sa rep. Bumili po tayo ng liempo. Kulang-kulang pong 1.5 kilo po ata o 2 kilo. Ayan, stock na po natin siya. Siguro ilang lutuan na din po yan. Bumili rin po tayo ng chicken. Ayan. Siguro po ito ay mga nasa 2 kilo rin. Tapos bumili rin po tayo ng atay. Ulam po ng mga baby natin. Ginamit mo yung alamang nung nakaraan? Oo, yung alamang mo to. Ibig sabihin masarap yan kasi yung timpla ng alamang. Tama. Tama. Bounds. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito tayo ngayon sa labasan sa may Tunsuya or masikat sa tawag na Letre. So, hindi tayo nag-aabang ng sasakyan. Tumigil lang ako para mag-intro. Pupunta tayo ngayon sa Malabon City Square. So, konting lakad lang, siguro 1 minute or 30 seconds kapag tinakbo mo ng mabilis. So, magpapapalitan ako ng sapatos. Let's go! Yan mga kayami, nandito na tayo malapit sa Fisher Mall tsaka sa Malabon City Square. Nung nag-start ako sa Word Balance, dito ako nag-start sa may Malabon City Square way back in 2016 bago ako malipat ng Robinsons Ermita tsaka Fisher Mall. Dito tayo sa Malabon City Square. Bali yung store naman dito sa Word Balance ay second floor lang. Kaya madali po hanapin. Pag aakyat mo ay makikita mo rin agad. Shop now in stores near you. Marami nang sarado dito sa mga katabing store. So trivia lang. So ito yung Word Balance. Dito ako nag-start mag-work. So bali sa kasaysayan ng Word Balance, ito po yung kauna-unahang Word Balance na store na itinayo. Papasok na tayo. Yung itsura ng store bago ako mag-start, ganto na rin. Tapos hanggang ngayon, ganto pa rin. Pati yung mga graphics, kung mapapansin nyo, ay mga luma talaga. Kulang ko lang yung display kasi ano siya. Tag dito. Nag-aayos sila ng display. Yun. Kukunin na kita. Si June Mark po. Okay. Papalitan po ako ng item. Okay. So babalik na ako. Pagigising ko lang kasi. So babalik na ako kasi. Yeah. 1 PM pa naman. Pasabi na lang kay sir, nagpapalit ako ng item. Thank you. Bye-bye. Pati pala dito sa kabilang store ay sarado din. Hip shop. So pabalik na po tayo sa bahay mga kayami. At tayo ay mag-aasikaso naman para sa ating work. Dadaan po tayo dito sa palengke ng Letre at titingin po tayo ng ulam po ng ating mga alagang papis. Hindi po pa kayo nagtitingin. Maganda rin pa naman ngayon,
Yan mga kayami, dito na po tayo nakabili ng atay. Halagang 200. Dadaan naman po tayo dito sa Cala Julius at bibili na rin po tayo ng ulam. Yan mga kayami, nakauwi na po tayo ng bahay at magluluto na tayo ng ulam ng ating mga puppies. Nakahain na po tayo. Naghahain na po si Papa D. At ito nga po yung nabili natin ng ulam. So ito ay Bicol Express. Bicol Express? Tama ba? Tsaka pinakbet. Na parang wala akong tikitang... Parang walang kalabasa. Kundi lang. Kain po mga kayami. Kaya tayo sa third floor. Yun, mainit na po ang panahon. At inano po ni Papa D. Binilad niya po itong kama. Itong kutsyon. Ito po ay napakakapal. Halos ay isang dangkal. Ito naman po yung mga unan. Ay binilad din po. So katabi siya nitong kutsyon. Wala namang pong tulo sa loob ng bahay. Kaya nga lamang po dito sa loob ng kwarto. Dito nagmo-moist. Dito po sa pinakambaba yung ating kwarto. Ay pag umuulan po ng malakas ay nagmo-moist at saka dahil na rin po dito sa ating aircon. Bababa naman po tayo mga kayami at tayo ay maliligo na dahil tayo ay may pasok pa ng 1 PM. Let's go! Ang bibi kong mahilig mamintana. Ang bibi kong curious sa labas pero pag nilabas ay takot. Iscarlota. Ayun mga kayami, papasok na po tayo sa work. May iwan lang sa bahay si Papa D at ang mga bibi. Inaantok na yan. Gandang araw mga kayami. So ngayong araw po ay nagpa-adjust tayo sa ating dentist at pagkadaan po natin sa palengke ay namili na rin po tayo ng stock nating pagkain para sa rep. Bumili po tayo ng liempo. Kulang-kulang pong 1.5 kilo po ata o 2 kilo. Ayan, stock na po natin siya. Siguro ilang lutuan na din po yan. Bumili rin po tayo ng chicken. Ayan. Siguro po ito ay mga nasa 2 kilo rin. Tapos bumili rin po tayo ng atay. Ulam po ng mga baby natin. Siyempre, ang ulam po natin ngayong araw ay magluluto po tayo ng pinakbet sa gata. Ayan, saktong-sakto po at may natira pa po si EK na bagoong at ilalahok po natin yun sa ating lutuin ngayong araw. Tara po, samahan niyo ako magluto. So mga kayami ay tapos na natin siyang paghiwa-hiwalayin. Ayan. Ito yung mga ulam ng mga babies natin. Atay. Actually po kaninang umaga ay nakabili na si EK. Kaso nga lang po ay kakonti yung nabili niya kaya nagdagdag pa rin po ako. Bali ito pong manok ay nahati natin sa 4 na hati. Bali gagawin po natin po siyang iba't ibang luto. Tapos yung baboy naman po, yung yempo ay nahati natin sa 5. Ayan. Bali bawat balot po ay iba't ibang putahe. Hindi naman po sobrang dami kasi nga po ay dadalawa lang naman po kami rito. At ayaw rin po namin magluto na sobra-sobra. Kaya po ay isinasakto lang po namin yung aming lutuin para sa 2 tao at para na rin po sa isang kainan lang.
At ayun po, at ilalagay na po natin siya sa ref. Bali po, wala pa po. Naubos po yung mga Tupperware namin nung naglipat kami. Kaya hindi ko po alam kung saan ko po siya ipaglalagay. Kaya iplastic ko na lang po. Pero okay naman po. Goods naman. Pero pag may pagkakataon po, ay bibili po tayo ng maayos na container na paglalagyan po ng ating mga stock na pagkain. So, kumusta mga kayami? So, ngayon nga ay magluluto na tayo ng ating hapunan dahil mag-aalas... hindi pala. Mag-aalas 10 na pala ng gabi dahil 10 po ang uwi ni Ike ngayon. At magluluto na po tayo ng ating ginataang pakbet. Tara, samahan niyo po ako. Bali guys, ito po yung mga sangkap na kakailanganin natin. Meron po tayong sibuyas, bawang. Meron din po tayong baboy. Bumili rin po ako ng kangkong. Tapos yung ginisang bagoong ni Iki no nakaraan, meron din po tayong Coco Mama. At syempre po, ang bita ng ating lutuin, ang ating pakbet. Bali ito pong pakbet natin ay nabili ko lamang po sa halagang 50 pesos. Sakto na po yan dahil dadalawa lang naman po kami ni Iki. So ngayon mga kayami, sa mainit na kawali ay maglalagay tayo ng ating mantika. Ayan, meron pa tayong used oil dito. At pwede naman po siyang panggisa. Tapos po ay ilagay na rin po natin itong ating baboy. Ngayon, pag nasangkutan na po natin yung baboy ay mag-gisa na po tayo ng bawang. At sibuyas. Lagay na rin po natin yung bagoong na niluto ni Ike nung nakaraan. Ay, bango. Okay na po ito. Pwede na ito binago ng baboy na ito.
kalahati. Tapos po ay lalagay na rin natin ang ating pakbet. Wow, ganda ng kulay. Lagyan lang po tayo ng tubig. Tapos po ay maglalagay rin tayo ng paminta. Mga 3,000 pieces po ng paminta. Ganda rin po tayo ng magic syrup. Sakto lang po, wag naman po masyadong marami. Makalahati lang. Tapos ay haluin po natin. At takpan lang po natin hanggang sa maluto po yung ating gulay. At kapag kumukulo na po, ay i-check na po natin. Wow, kumukulo na nga niya. Haluin lang po natin. Para mabalance po yung luto ng gulay. Siyempre po ay titikman natin yung lasa, mamaya po ay hindi sakto. Sakto na po. Tapos po ay ilalagay na po natin yung ating kokamamagata. Yung tira po ni Iki na nakaraan. Grabe po ang tipid namin ni Ike. Yung isang sachet ng kokomama ay nahahati pa namin sa 2 luto. Nailagay na rin po natin yung mga kangkong. Ayan mga kayami. At tatakpan po natin siya ulit hanggang sa maluto po yung huling gulay na nilagay natin. At eto na nga mga kayami. Luto na po ang ating ginataang pakbet. Ayan mga kayami, nakauwi na po tayo ng bahay. Hindi na ako nakapag-video masyado sa Robinson dahil marami po tayong ginagawa at the same time ay marami nga pong tao. Sa nagdaan pong linggo ay halos 2 weeks, hindi lang 2 weeks yata, parang more than 2 weeks na paulan-ulan po dito sa sa Philippines, especially dito sa Malabon na laging lubog sa baha. Pero ngayon ay dahil umiinit na ay bumabawi na po yung sales natin at tumataas na po yung foot traffic. Kaya hindi tayo masyado nakapag-focus sa pag-vlog sa store. Nandito na tayo sa bahay at bababa na po tayo dahil kakain na tayo. Let's go! Wow! For tonight. Nagluto po ulit si Papa din ng ano naman to? Pinakbet? Ano ba? Ano yun? Ano Pakbet na may gata. Pakbet na may gata, ginataang ano? Pakbets. Anong lawak yan? Pork? Mm-mm. Wow, sarap. Mapaparami tayo ng kain tonight. Sakto at ako'y nahihilo. Nahihilo? Sarap. Creamy. Yan ang tunay na creamy. Tama? Tama. Ginamit mo yung alamang nung nakaraan. Oo, yung alamang motor. Ibig sabihin masarap yan kasi yung timpla ng alamang. Tama. Tama. Galing kay African. Marami na tayo sa bawang kasi ito okay lang. Okay lang. May okra. Kaya may mga 4 pieces ng okra. Lahat ko na ba? Oo.
Kaya nga po mga kayami at masama pa rin po ang pakiramdam ko. Gawa po ng mga sunod-sunod araw na pag-ulan. Tapos panay ako salubong sa ulan. Parang akala mo di magkakasakit eh. Kaya nga po ngayon masama po ang pakiramdam natin. Tara po, nalayan po tayo. Salamat po sa biyayang pinagkaloob. Basta maging kalakasan ng aming katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nga, di ba, nasave mo na, tsaka mo siya i-ganon. Nakapag-vlog ka naman ngayon ng ayos. Hindi ba? Tadamak po tayo. Medyo makatabang lang po yung luto ni Papa Tita yung naglagay ko ng patis na may sili para mas nakakagana po kumain. Hindi ko kasi siya tinimplahan ng patis kaya medyo matabang din talaga. Kasi akala ko yung bago mo maalat eh. Inugasan ko yun bago ko lutuin. Tapos na po tayong kumain at tapos na rin po kumain yung ating mga alagang papis. Yan. Nagsipag-inom na rin po sila ng vitamins. Ayun, dito ko na po tatapusin ang vlog na to. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta hindi lamang sa aking channel kundi sa buong Team Hitik. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye! Tutulog na tayo. Good night, mga bibi! Ano ginawa nito maghapon? Ano ginawa ng baby ko?